Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Dakilang Diyos makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin na kami muli ay makapanambahan sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Gabayan niyo po kami at patuloy na patawarin sa lahat ng mga kasalanang nagawa namin sa inyo at maging sa aming kapwa upang patuloy ng bawat isa sa amin ay magbigay kaluguran sa inyo sa umagang ito. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga
kaysa mga ibon? Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang iyong mga suliranin sa bawat araw. We believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of a Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated in the right hand of the God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. We believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, kami po ay dumudulog sa inyo ng may buong pagpapakumbaba upang itaas sa inyo ang aming mga kahilingan sa umagang ito. Unang-una, itinataas po namin sa inyo ang aming bansang Pilipinas. Patuloy na ikaw ang magpala. Patuloy na ikaw ang siyang kumilos sa mga leaders ng aming bansa. Dalangin po namin ang patuloy niyo pong pagkilos, higit lalo sa aming mahal na Presidente, Rodrigo Roa Duterte. Gabayan niyo po ang lahat ng kanyang mga desisyon. I-bless niyo din po siya sa kalakasan at kalusugan, O Diyos. At dalangin din po namin na ang lahat ng mga namumuno sa aming bansa, mula sa lokal, sa national man, Panginoong Diyos, ay pangunahan niyo po upang maging maayos po ang takbo ng aming bansa. Dinadalangin ko din sa mga sandaling ito ang pandemya na kinakaharap hindi lamang po, Panginoong Diyos, ng bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. Alam namin na hawak mo ang buong mundo. Kaya alam namin, Panginoong Diyos, na mas higit kang makapangyarihan kaysa sa virus, Panginoong Diyos, na tumatakot, pumapatay ng maraming tao sa aming kapanahunan ngayon. Bless po, Panginoong Diyos, sa kalakasan at galingan ang mga natamaan ng COVID-19. Pagpalain niyo din po higit lalo ang mga frontliners, ang mga doctors and nurses, Panginoong Diyos, na patuloy na nakikibaka sa coronavirus, O God. I-bless din po kami at proteksyonan, Panginoong Diyos. I-shed niyo po kami ng inyong banal na dugo. Dalangin ko din sa mga sandaling ito ang aming missionary Joseph Kim, Pastora Paula Kim. Alam niyo po ang kanilang sitwasyon doon sa bansang Korea sa mga sandaling ito. Kaya dalangin po namin na patuloy niyo po silang bigyan ng kalusugan sa bawat araw. I-bless ang kanilang pamilya. I-bless ang lahat ng gawa ng kanilang mga kamay. At inaalala din po namin sa linggong ito, Panginoong Diyos, ang linggo ng mga manggagawa. Lord, pagpalain niyo po ang lahat ng mga pastors na patuloy na nagpapagal para sa inyong ubasan at upang maipahayag ang magandang balita tungkol sa kaligtasan. Ano man ang pangangailangan ng mga pastor, Panginoon, patuloy niyo pong tugunan
sa pamamagitan ng iba't ibang kamay ang gagamitin yung instrumento para matugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Nadalangin ko din sa mga sandaling ito ang aming konferensya, ang General Conference of St. World Presbyterian Church in the Philippines. Pagpalain niyo po, O Diyos, at pangunahan. Dalangin namin na ito ay lalago pa at lalago ayon sa inyong kalooban. Dalangin ko din ang MPC Group. Pagpalain niyo po ang buhay ni Pastor Jericho sa bandang Ciudad Nuevo. Doon din kay Pastor Warren Peron sa bandang Naik. Maging kay Pastor Eric sa Dipolog, Ugad. At maging sa akin na nakabase Panginoon sa Concho. Pagpalain niyo po ang aming mga ministry, Lord, na ipinatong niyo po sa aming mga balikat. Sa mga sandaling ito, dinadalangin ko din ang Concho Multiplication Presbyterian Church. Alam niyo po ang sitwasyon, Panginoong Diyos, ng simbahang ito. Amin pong dalangin ang patuloy na pagpala, ang inyong patuloy na pagkilos sa lahat ng miyembro, mula mga bata, kabataan, kananayan at katatayan, Panginoong Diyos. Patuloy na ikaw ang siyang kumilos sa bawat isa sa amin. At patuloy na ikaw din po ang mangunguna at magpuprovide ng lahat ng pangangailangan sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. May ang ministry, Lord, ng Concho Multiplication Presbyterian Church, pagpalain niyo po. Higit sa lahat, dalangin namin ang inyong pagtugon sa lahat ng pangangailangan. Sa lahat ng nakikinig sa mga sandaling ito, iba't iba man po, Panginoong Diyos, din ang karanasan ng bawat isa, pangangailangan ng bawat isa. Amin pong dalangin na ikaw po ang aming Diyos na siyang mag-aabot ng inyong mayamang pagpapala sa bawat isa sa amin. Ito ang aming samang dalangin ng may buong pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen.
Muli, isang napakagandang umaga po sa ating lahat. Ang teksto po nating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan sa sulat ni Juan, chapter 21, verses 1 to 14, na nagsasabing, pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari, magkakasama sina Simon Pedro, Thomas na tinatawag na Kambal, Nathanael na taga-Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, sabi nila. Umalis na sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pumpang, ngunit siya'y hindi nila nakilala. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, sagot nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilain nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon iyon, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumating sa pampang ang kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pampang, mga 90 metro lamang. Pagkaahon nila sa pampang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa nagbabagang uling at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat ang nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit ganon karami ang mga isda. Hali kayo at mag-agahan tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, ganoon din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Iwan po natin ang ating mga ulo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa amin pong pagbubulay-bulay ng inyong banal na salita, pagkaloob po sa amin ang karunungan at kaalaman na nagmumula sa inyo upang ang mga salita na aming napapakinggan, mga aral, Panginoong Diyos, sa umagang ito ay may sasabuhay namin ito sa araw-araw. Gabayan niyo po kami ng inyong banal na espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli isang napakagandang umaga po sa ating lahat. Mayroon lamang po akong isang katanungan at ang katanungan ito, may control po ba tayo or hawak po ba natin ang circumstansyang dumarating sa ating mga buhay? Hawak po ba natin ang mga circumstansyang dumarating sa ating mga buhay? Sa totoo lang po, sa katunayan, hindi natin hawak ang mga sirkumstansyang dumating sa ating mga buhay. Alam niyo kung bakit? Dahil ang may hawak nito, walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung ating pong titingnan ang sulat ni Santiago, chapter 4, verses 13 to 16, ito po ang sinasabi. Makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o ganoong bayan at 1 taon kaming titigil doon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Salip ay sabihin ninyo, kung kalooban ng Panginoon at
nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Tayo po ba ay may kontrol sa nangyayari sa ating buhay? Hindi. Wala sa atin ang kontrol. Tanging sa Diyos lamang. Sa ating nabasa or sa ating napakinggan sa scripture reading kanina sa sulat ni Juan, makikita natin na hindi natin kayang kontrolin, higit lalo mai-provide, mai-supply ang lahat ng pangangailangan natin kung tayo ay nakaasa lamang sa ating sariling lakas at kakayanan, maging sa ating sariling kapamaraanan. At makikita din natin dito na sa sulat ni Juan ang kasapatan ng ating Panginoong Hesus, ang Panginoon na ating sinusundan. Ang kasapatan ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa ating sa kabila ng mga sirkumstansyang ating hinaharap. Ngunit bakit kahit alam na natin na si Kristo'y sapat na sa atin, paano naman natin ito mararanasan? Or dahil alam natin na si Kristo ay sapat, kasya ang kasapatan, so paano natin bilang isang mananampalataya na mararanasan yung sinasabing nag-uumapaw na supply or pagpapala ng ating Panginoon. Ibig sabihin yung abundant supply ng Panginoon sa kabila ng circumstansyang dumating sa ating buhay. So una, kung ating titingnan, paano natin mararanasan ang abundant supply ni Kristo sa atin sa kabila ng mga circumstansyang ating hinarap, ito ay kung aangkinin or i-acknowledge natin at unawain natin mismo sa ating sarili na wala tayong magagawa kung wala si Kristo sa ating buhay. So sa John chapter 21 verses 1 to 5, nagpapahayag ito na we are incapable to supply our needs. So makikita natin dito na sa verse 1, nagsimula ito sa salitang pagkatapos nito. So, anong ipinapahayag nito sa verse 1? So, ipinapahayag dito ni Juan na ang pangyayari noong nabuhay muli si Kristo, una nagpakita ito kay Maria Magdalena. Siyempre sa mga disipulo, maliban kay Thomas, at muling nagpakita sa mga disipulo kasama si Thomas sa loob ng isang bahay. So, nakasara yung pinto noon, ngunit nakapasok si Jesus sa pinto at tumayo sa kalagitnaan nila. So, yun yung ibig pakahulugan doon, yung sinasabing pagkatapos sa verse 1. So, ituloy natin sa verse 2. So, nagpakita muli si Jesus sa kanyang mga disipulo sa dagat or sa lawa ng Tiberias. So, Sea of Tiberias. So, familiar ang tawag dito sapagkat ang lawang ito ay lawa ng Galilea. So, ang lawa ng Tiberias ay ipinangalan ito in honor kay Emperor Tiberius sa kanilang kapanahunan. So, sa pangyayaring ito, si Jesus ay muling nagpakita sa kanyang mga disipulo, ngunit hindi sa lahat ng kanyang disipulo. Makikita natin sa verse 2, this makes clear that he actually appeared only to 7 of his 11 disciples. So, at sino-sino po ang mga disipulong ito? So, sina Simon Pedro, si Thomas na tinatawag na kambal, si Nathanael na taga Galilea, ang mga anak ni Zebedeo na si James at John, at 2 pang alagad. So, ang 5 po dito ay may mga pangalan. Ngunit ang 2 ay wala. So, sino kaya
ang dalawang ito na hindi nabanggit yung pangalan. So, possibly, ang dalawang hindi nabanggit na disipulo were most likely si Andrew and Philip. Dahil malapit ang dalawang ito kina James and John. So, andun present si James and John. So, probably, si Philip and James andun din. Andun din. So, at ang pagpapakita ni Kristo dito sa 7 disipulo ay very surprising. Bakit? So, dahil sa Matthew 28 verse 16, mayroong designated place sa Galilea na tinutukoy ang Panginoon na sa 11 disipulo na kung saan doon siya dapat nila hihintayin doon sa bundok na iyon. So, mayroong lugar na kung saan doon dapat nila hintayin si Jesus. Ngunit, paano napunta doon ang 7 disipulo sa lawa ng Tiberias sa Galilea na sana ang tinutukoy ni Jesus ay sa bundok ng Galilea sila maghihintay. So, titingnan po natin ang verse 3. So, sabi dito, Simon Peter said to them, I'm going fishing. Sabi ni Simon, mangisda ako, sabi ni Pedro, sa kaniyang mga kasamahan. Ang mga kasama naman ay nagsasabing, sasama kami. So, in the light of what we know from Matthew chapter 28 verse 16, and what we read here is what most likely happened. So, nang makarating sila sa Galilea, sa bundok na sinasabi ni Jesus sa kanila, I think, sa haba ng paglalakbay, instead na hintayin nila si Jesus sa bundok, sinabi ni Pedro sa ibang mga disipulo na mangisda siya. So, seeing the Sea of Tiberias, most likely close at hand and filled with so many delicious fish. So, he decided to use his skills to meet their needs. So, mapapansin po natin dito, nagutom itong si Pedro sa kakahintay kay Jesus at sa haba na rin ng lakad na sa kanilang paglalakbay. So, dahil siya ay mangingisda, pagtingin pa lang niya sa lawa ng Tiberias na marami itong isda, he went fishing. So, at ano ang nagiging response ng iba pang mga disipulo na kasama niyang maghintay sana? So, we will also come with you, sabi ng mga kasamahan. So, they chose to join Peter in using their fishing skills in order to provide for themselves. So, mas pinili ng itong ito na sumama o magkasama-sama na lang sa pangingisda para matugunan ang kanilang pangangailangan. So, ang tanong, kung sila ba'y nananatili sa lugar na kung saan tinukoy ni Jesus na doon sila maghihintay, ipoprovide kaya ni Jesus ang kanilang pangangailangan? It simply means yes, as it is promised by God in Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, what are those things? So, anong mga bagay iyon na idadagdag ng Panginoon? So, all the things necessary for life. So, lahat ng bagay na kinakailangan sa buhay natin. So, Christ's disciples, rather than trusting Christ to supply for their needs, chose to trust in themselves when they went on the fishing trip. So, ang disipulo ni Jesus, sila sana ay dapat magtiwala sa probisyon ng Panginoon na ang lahat ng kailangan nila ay mapoprovide. Ngunit ginamit nila ang sarili nilang kakayahan at kapamaraanan
upang ma-provide ang kanilang pangangailangan. So tulad din kadalasan sa nangyayari sa mga mananampalataya, mayroong instruction ng Panginoon, maitinuro na ang Panginoon. Example, gamitin mo ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ngunit, hindi ginagamit ng wasto o hindi natin minsan nagagamit para sa kapapurihan sa Diyos. Tulad sa mga disipulo na bumaba sa bundok upang mangisda sa laot para matugunan ang pangangailangan, instead na makakuha sila ng isda, na-disappoint sila. Naging miserable pa ang sitwasyon nila. Bakit? Bumagdamag, with all the effort and sacrifices, hindi sila nakahuli ng kahit isa man lang. So kung isipin natin, they were skilled fishermen, magagaling na mga isda, pumalaot noong gabing iyon, ngunit ni isang maliit na isda, wala man silang nahuli. Bakit kaya? Kung titingnan po natin ang verse 4 to 5, nang mag-umaga na, tumayo si Jesus sa pampang, ngunit siya ay hindi nila nakilala. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong nahuli?" "Wala po," sagot nila. Bakit kaya wala silang nahuli, mga minamahal kong kapatid? So, Christ who has all the authority and power at kayang-kaya niya na itago ang mga isda para wala silang mahuli at kaya din niyang punuin ng isda ang kanilang sisidlan dahil siya ay makapangyarihan sa lahat. So, ginawa niya ito dahil siya ay makapangyarihan. So, ginawa din niya ito upang ipakita sa mga disipulo na wala silang magagawa kahit gaano pa sila kagaling na mga ngisda kung wala ang tulong at gabay ni Kristo sa kanila. Tulad din sa atin mga minamahal kong kapatid, wala tayong magagawa kung wala ang gabay at tulong ni Kristo sa atin. Ang pagkilala na wala tayong magagawa kapag wala ang Diyos sa ating buhay. Ang kinakailangan upang maranasan natin ang tinatawag na abundant life. Abundant life ni Kristo sa atin sa kabila ng circumstansyang ating hinaharap sa buhay na ito. At hindi lang iyan, hindi lang pagkilala na wala tayong magagawa kung wala si Kristo sa ating buhay. Maliban dyan, kinakailangan din nating manalig na si Kristo ay sapat sa atin. So, by faith, come to trust in His sufficiency. Sabi nga sa verse 6, "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo," sabi ni Jesus. Ginawa nga nila ito at nakahuli sila ng mga isda. Ngunit, hindi pala nila na-recognize o napansin na si Jesus ang nagsabi o nag-utos sa kanila. Saka lang nila nalaman nung hindi na nila kayang hilain ang lambat dahil sa dami ng nakuha na isda. So, nang sinabi ni Juan na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Dahil alam yun ni Juan na si Jesus talaga ay gumagawa ng mga himala, mga milagro. Kaya nung marinig ito ni Simon Pedro, ang kaniyang response ay nagsuot siya ng damit at lumusong sa tubig. So si Juan ang unang nakapansin kay Jesus, na si Jesus talaga yon yung gumawa ng milagro or nagparami ng huli nila. Ngunit ang diretsyong lumapit sa kay Jesus ay itong si Simon Pedro. So, habang ang ibang mga disipulo ay hila-hila sa lambat na may 153 pirasong isda at pagkaahon nila sa pampang, mapapansin po natin na nakakita sila roon ng inihaw na isda sa baga
at mga iilang mga tinapay. At anong ginagawa ni Jesus? Niyaya sila ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Halik kayo at mag-almusal na tayo. So, maliban sa maraming isda ang kanilang nahuli, ipinaghahanda pa sila ni Jesus ng almusal. So, fish and bread, hinihanda ni Jesus sa kanila. So, ganito ka-generous ang Panginoon. So, He can give beyond what we need. So, di ba, sa story, di lang sila nakahuli ng maraming isda. Ipinagluto pa sila ni Jesus. Hindi na sila napagod magluto, mag-ihaw. Ang sa kanila na lang ay kakain na lang at mabusog. Nararanasan din po ba natin, mga minamahal kong kapatid, ang ganitong pangyayari? Na minsan talagang walang-wala na, ngunit may ipinapaabot sa atin na blessings, higit pa sa ating kailangan. So I know all of us experience that. But the question is, na-appreciate din po ba natin ang pagpapalang natanggap, kaunti man ito o marami? The disciples needed a lesson that we need also to learn. And what is that? So, anong leksyon or aral ang dapat nating matututunan mula sa mga karanasan ng mga alagad ni Jesus? At ano iyon? Kapag gusto nating maranasan ang abundansyang pagpapala or abundant supply ng Diyos sa atin sa kabila ng mga circumstansyang ating hinaharap sa buhay na ito, this is what we need to do. We need to trust God and His sufficiency rather than ourselves. Manalig sa Diyos na siyang mag-supply sa lahat ng ating pangangailangan at hindi tayo aasa sa ating sariling kakayanan. And I believe na kung ang gagawin natin ay manalig kay Kristo sa kanyang kapamaraanan, sa kanyang biyaya, sa kanyang pabor, hindi lang breakfast o almusal ang ipiprepare ng Panginoon sa bawat isa sa atin tulad ng nangyayari sa mga disipulo. But God will prepare for us beyond what we ask or imagine. Sabi nga sa banal na salita, sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihang naghahari sa atin. Uulitin ko, sa Diyos na nakakagawa ng higit pa sa lahat nating hilingin at iisipin sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan na naghahari sa atin. Sana, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, ang mensahe ng Diyos para sa atin sa umagang ito ang siyang patuloy na magtuturo at magbago sa ating pananaw sa buhay na ito bilang isang mananampalataya. Alalahanin natin, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa atin. Wala tayong higit na kailangan maliban lamang sa ating Panginoong Diyos. Dahil siya ang Diyos, source ng lahat ng pangangailangan, siyang magbibigay sa atin kapag lubusan lang tayong mananalig sa Kanya. Si Jesus, ang Diyos na ating sinusundan, ang ating kasapatan
sa kabila ng kung anumang sitwasyon meron tayo ngayon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.
Makapangyarihang Diyos, Ama naming lahat, salamat sa matagumpay na gawain sa umagang ito. Salamat sa mga aral na aming natututunan na tunay nga po, Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang inyong paggabay sa bawat isa sa amin. Salamat sapagkat pinaalala niyo po sa bawat isa sa amin na kami ay mas higit na manalig sa inyo bilang aming Diyos na sinusundan. Tunay nga ang inyong mga salita na ikaw ang aming Diyos, ang aming kasapatan. Sa mga sandaling ito, alam niyo po ang mga sitwasyon, ang mga karanasan ng inyong mga anak sa mga sandaling ito. Dalangin ko po ng sinuman na may mga suliranin na hinaharap sa kanilang pamilya, sa personal man o anumang suliranin. Patuloy na ikaw ang maggabay, higit lalo palakasin niyo po emotionally ang bawat isa na mas higit na manaig ang aming pananampalataya, paglilingkod sa inyo, O Diyos. Lord, ikaw din po ang magpalakas sa mga nanghihina, Panginoong Diyos, dala ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Dinadalangin din po namin ang mga kapatiran na may mga pangangailangan. Patuloy na ikaw ang aming Diyos na inaasahan na siyang magtugon ng lahat. Dinadalangin ko din sa mga sandaling ito ng sinuman sa mga nakikinig o pamilya sa mga nakikinig na may mga karamdaman, spiritual, physical. Ikaw po ang magpagaling sa pamamagitan ng inyong banal na kamay. Sa mga sandaling ito, dalangin din po namin na sa buong linggong darating, ikaw ang siyang patuloy na mag-iingat. Ikaw ang Diyos na patuloy na magsusupply sa maliit at malaki namin na pangangailangan. At patuloy ka na kumilos sa lahat ng mga estudyante na nahihirapan sa kanilang pag-aaral, sa mga teachers, gayon din sa kanilang mga magulang. Gabayan niyo po, Panginoong Diyos, upang magtagumpay po sila sa kanilang pag-aaral. Dinadalangin din po namin ang mga kapatiran namin na nagtatrabaho. Pagpalain niyo po sa kalakasan at kalusugan, O God. Dalangin po namin sa mga sandaling ito, lahat ng mga bata, mga kabataan, mga kananayan at mga katatayan ng CMPC ay patuloy niyo pong pagpalain, O Diyos. Dinadalangin din po namin sa mga sandaling ito na ikaw ang Diyos patuloy pa na magturo sa bawat isa sa amin. Sa mga sandaling ito, dinadalangin namin na patuloy niyong buksan ang durungawan ng langit at ibuhos ang inyong mayamang pagpapala sa bawat isa sa amin. Bigisin niyo po kami, O Diyos, ng inyong pag-ibig upang kami ay patuloy na magkakaisa, magmamahalan at magtutulungan bilang inyong mga anak. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.